my beloved Boss Mike Cervera. Yon, muli, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Naku, malupit. Malupit talaga. Umpisa na natin. Eto na, Kibuloy! Si Kibuloy kasi, nakakainis eh. Pasok! Warrants of arrest na inisyu po ng RTC. Ito po ay naka-address po sa any peace officer na po pwede po once matsyempuhan po siya and makita po siya, and even po ang civilian po ay po pwede pong i-implement po ito. Hindi. Narinig ninyo? Aba, pwede na tayong manghuli kay Kibuloy. Hanapin kaya natin si Kibuloy. Hanapin natin si Kibuloy. No? Nandiyan. Hindi pa rin natutunto ng Davao Police si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ito'y kahit pinuntahan nila ang tatlong property nito sa Davao. Gayon mo. Ayan na nga, yung nakaraan nga ay pinuntahan nga yung tatlong property na pinaglalagyan madalas napuntahan ni Kibuloy, mga kababayan. Pero ngayon, ang utos at maaari daw na pwede nang hulihin ng kahit sino. Warrants of arrest na inisyu po ng RTC. Ito po ay naka-address po sa any peace officer na po pwede po once matsyempuhan po siya and makita po siya, and even po ang civilian po ay po pwede pong i-implement po ito. Hindi. Narinig nyo? Even ang mga civilian tulad natin, mga kababayan, ay pwede nang i-implement. Siguro humingi tayo ng kopya ng warrant of arrest. Naloko na. Yan, maliwanag mga kababayan. Pwede na pala nating hulihin si Kibuloy kahit tayo, no? Sige, tuloy nga natin to. Bakit? Hindi pa rin natutunto ng Davao Police si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ito'y kahit pinuntahan nila ang tatlong property nito sa Davao. Gayunman, naniniwala ang pambansang pulisya na hindi pa ito nakalalabas ng bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Mag-unahan na kayo! Naloko na. Habang hindi pa nakakalabas daw ng bansa, may maliwanag na nandiyan lang sa tabi-tabi yun, Mayroon silang tracker team na naghahanap kay Kibuloy. Ang lead team po na naghahanap po sa possible location po ni Pastor Kibuloy ay yung pong Davao region, Davao Police po natin. Kasama po nila yung CADG na nag-create din po ng tracker teams para po pangunahan po yung pagsaserve po ng warrant of arrest. At kasama din po natin dyan yung National Bureau of Investigation. Kita mo, tulong-tulong na ang ehensya, Sama-sama na, PNP, NBI, nako! Ito pong warrants of arrest na inisyu po ng RTC. Ito po ay naka-address po sa any peace officer na po pwede po once matsyempuhan po siya and makita po siya, and even po ang civilian po ay po pwede pong i-implement po ito. So mga kababayan, naka-assign ito sa lahat. Sa lahat ng membro ng kapulisan, ng mga NBI, at maging tayo, pwede rin na pala nating hulihin ito, So, kung mahuhuli natin to mga kababayan, alam nyo na, kung totoo, na may reward, na 2 million US dollar. Naku, daming pera nun. Naloko na. Diba? Pasok. Hindi pa rin natutunto ng Davao Police si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ito'y kahit pinuntahan nila ang tatlong property nito sa Davao. Gayunman, naniniwala ang pambansang pulisya na hindi pa ito nakalalabas ng bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mayroon silang tracker team na naghahanap kay Kibuloy. Ang lead team po na naghahanap po sa possible location po ni Pastor Kibuloy. Kibuloy, hinahanap ka na. Ang dami mong ang dami mong mga hiling, kondisyon. Diyos ko, daming kondisyon ni Kibuloy. Pa-baby. Dalhin sa korte, nasa korte na, tas di naman pumupunta.
Naloko na. Ayun pong Davao Region, Davao Police po natin, kasama po nila yung CADG na nag-create din po ng tracker teams para po pangunahan po yung pagsaserve po ng warrant of arrest. At kasama din po natin dyan yung National Bureau of Investigation. Oh, CIDG, NBI, o ano pa, Marines, sama nyo na. Pwede na rin yung mga Marines, pwede na rin yung mga Navy, pwede na rin yung mga Scout Ranger, Naloko na. pwede na rin yung mga MPA, Naloko na. pwede na rin yung mga MNLF, Naloko na. oh, pwede na rin yung Barangay Tanod, Naloko pwede na rin. Tayo! Naloko na. Pwede na rin yung mga vlogger na mga mukhang pera. Naloko na. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na obligadong humarap sa otoridad si Kibuloy para sa kanyang kaso at hindi pwedeng abogado lamang nito ang laging nagpapakita. Ang warrant of arrest po ay inisyo laban. Ayan, napakinggan ninyo ha. Oo ha. Alam nyo mga kababayan, kung tayong lahat maghanap kay Kibuloy, malamang matutunton natin yan. Di ba? Po kay Pastor at yung kasama po niyang akusado, dapat po siya po ang sumuko mismo para mapasailalim po siya sa jurisdiction ng korte. Kasi bailable naman po itong kaso niya, kailangan po niyang personal na magpakita po sa mga kinaukulan para ma-process po yung kanyang bail. Oh, so ngayon mga boss, ang drama eto ha. Ang drama ganito. Yung kanyang pagbe-bail kailangan personal siyang pumunta. Hindi pwedeng hindi pwedeng abogado lang mga boss. So alam nyo na, 'di ba? Tulad ng sinasabi ko sa inyo, nung mga nakaraan pa hanggang sa chismis natin. Yaan, sisiluhin na 'yan. Oh. Pagka yan nagpakita sa korte, mga kababayan, ay wala na yan, hindi na yan pakakawalan. Kahit pa may bail yung kaso niya. Oo, ha? So maliwanag mga kababayan, ha? Maliwanag. Kailangan pag nag-bail siya, siya mismo ang pupunta. Kasi bailable naman yung kaso niya dyan sa may Davao. Oh, bakit hindi ka pumunta? Nasa korte na ka mo, ikay pupunta. Pagka nasa korte na, ayan na nga, winaran ka na ng korte, hindi ka pa rin pumupunta. Sakaling hindi sumuko si Kibuloy, magsasagawa na ang PNP ng police operations. Kung sakali na hindi nga daw magpakita, sumuko itong si Kibuloy, maggagawa na ng mga operasyon. Alam nyo na kung anong mangyayari. Pag gumawa na ng operasyon yan, marami ng mga pulis dyan, gigilid-gilid, kala nyo nagtitinda ng taho, nagtitinda ng mga palamig, nagdi-deliver ng mga yung Grab driver, marami magpapanggap yung mga yan, di ba? Police operation will still be classified as implementation of service of warrants pa rin po, manhunt operation po yan. So hindi lamang po siguro magiging limited yan sa Davao region po yung ating paghahanap. Inamin din ng PNP. Wag lang ako yung tumutok dyan sa Davao, baka mamaya nasa Metro Manila lang yun. Nakatutok sila doon sa Davao lang may warrant pa yan dito sa may Pasig may warrant pa yan dito sa may sa may Congress May warrant pa yan sa Senado ang daming warrant na ng Kibuloy Pinapahirapan ang paghahanap kay Kibuloy. Kaya't nagbabala sila sa mga posibleng nagkakanlong dito. Maaari po kayong maharap. Yung mga nagkakanlong Sa kaso kung sakasakaling mapapatunayan po na nagkakanlong po kayo ng isa pong tao. Hindi lamang po ito limited kay Pastor Kibuloy na kaso. Ang isang tao po o sino mang individual na magkakanlong sa isang taong pinaghahanap po ng batas ay maaari po kayong mapaila ng kaso for harboring a wanted persons po. Yan Ang kaso doon, harboring. Parang yun yung dapat na ikaso sa akin nung araw ng sabi nila itinatago ko daw si Tatay Boy Mejorada. Nanawagan din ng PNP sa mga supporters ni Kibuloy na isuko ng maayos ang kanilang founder.
Ang pakiusap po natin, ma'am, sa mga supporters at mga kaibigan po ni Pastor ay sana po tulungan niyo po kami na makiusap po kay Pastor na harapin na lamang po itong kaso po na ito at maging mahinahon sa magiging proseso po ng kanyang pagsuko o kaya naman po ay kung sakasakaling siya po ay matsetsempuhan ay definitely po ay i-implement at isi-serve po itong warrants of arrest. Ayan na nga, nakikiusap na ang kinauukulan, mga kababayan. Ano? Ewan ko ba, alam yan ni Duterte. Duterte! Baka naman tinatago mo lang. Ilabas mo na. Ayun na nga yan na nga ang yan na nga yung suspecha ng marami, mga kababayan, na itong si Kibuloy ay baka kinakanlong at kinukup-kup nino ng kanyang best friend. Sino pa nga ba kundi si Digong? Nako, ihanda na ang Palmolive Purple mo, Boss Mike. Sino po? Respetuhin po natin yung judicial process at on the part of the PNP ay isisiguraduhin naman po natin doon sa mga supporters, mga mahal sa buhay at kaibigan po ni Pastor, nare-respetuhin naman po natin yung karapatang pantao ni Pastor. Ang limang Ayan re-respetuhin daw natin ang due process. Dapat manawagan tayo kay Digong. Digong, baka naman tinatago mo dyan. Baka naman pwede mo nang ipahuli. Laglag mo na kasi kung malaglag man yan, sa'yo na rin mapupunta lahat ng kayamanan yan. Naloko na. Diba? co-accused ni Kibuloy ay sumuko na sa NBI at 3 sa mga ito ang naglagak na ng piyansa kahapon sa kasong child abuse. Yung co-accuser mo, co-accuse, Kibuloy, yung co-accuse mo, nakapag piyansa na. Naku! Paano na yan? Hindi ka pa nakakapagpiyansa. Diba? Dapat sumuko na si Kibuloy, sabi ni Alfa Romeo. Dapat nga. Kasi nadadamay ng iba. Pati yung mga MNLF, pati yung mga bahala na gang, pati mga Sputnik, pati yung mga yung mga mga iskalawag. Sama-sama na lahat. Pati vigilante, Pero magmasid-masid din kayo sa palipaligid ninyo, Kasi kapag hindi kayo nagmasid, baka mamaya kapitbahay nyo na lang pala. Nagtatago si Kibuloy, di ba? Uli! Naloko na. Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Siya man dako ng mundo, naroon kayo! Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.